Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang laman ng mga international media kung saan ang topic nila ay si Pangulong Marcos Jr. at ang resulta ng ating midterm election. Ginawa nilang pulutan. Okay lang sana yung ikaw ang topic na positive ba ang dating, kaya lang ito parang lumalabas talunan ang Pangulo. Okay, advertise muna. Meron tayong stock ng dark chocolate ngayon. Dito lang kayo magtawag. 0916-900-0997. Ito po yung ating stock. Napaka pango, pure organic tablia. Limited ang stock kaya first come first serve basis. Hindi ako nagninegosyo nito. Umiinom lang ako everyday. Napaka sustansya, napakaganda ang resulta sa akin health at gusto ko lang matulungan ang mga farmers sa Bukidnon na nagtatanim ng kakao para makabenta ng kanilang produkto. Okay, ito may po si Kipi Chu, isa sa mga paborito kong social media influencer. Sabi ni Kipi Chu, I'm watching international media rip apart. Rip apart yung tinadtad. I don't know. Rip apart. Sirang-sira kung rip apart. Rip apart BBM for having weak control of the government due to the Senate election results. They're all saying a sitting president should historically get a majority slate, and he can't even do that. And his own sister has taken Sarah's side. Grabe, yung optics na si Amy kampi sa kalaban. O nga no, kapatid mo, tinalikuran ka, kumampi sa kalaban mo, ay di mahina ka nga. Kaya salamat kay Super Ate Manang Amy. Hindi ako nagkamali na bumoto kay Senator Amy. She stand for what is right. Tunay siyang Marcos. Manang-mana sa kanyang ama. Sabi ni Criset, I'm also seeing international media slowly realizing PRRD is really a hometown hero as reports of the election results come in and it shows all the Dutertes have won. It's sad that BBM sacrificed his admin and his reputation because his cousin couldn't wait to be president. If Martin wasn't in a hurry to change the Constitution, change the Vice President, with a united team, sana maraming na-achieve. Pero, may excited mawala si Sarah, and now, we're here. Sirang-sira. God, ikaw na bahala where you take us from here. Deliver us from evil. Okay. So, ako, may napanood akong BBC News report na yun nga ang sinasabi na delikado si Pangulong Marcos Jr. dahil kakamti ang nanalo sa kanyang kandidato. May nakita rin akong post, sinamaris doon mga newspaper reports sa abroad lahat ito Ang mga title nila is puros pagpupuri kay BP Sara. Dahil si BP Sara daw ang talagang panalo sa eleksyon nito, samantalang si PBBM wala, talunan. So, sayang. Agree ako dito sa sinabi ni Kipichu or Criset. Ang ganda, napakalaking political capital nitong Uniteam nung nanalo sila. Handang-handa 31
32 million Filipinos handang-handang sumuporta sa Uniteam, sa administrasyon. Maganda pa naman nung simula. Kaya lang, agree ako dito sa sinasabi ni Kip nang dahil sa ambisyon na maging presidente, nasira ang lahat. Pati si Professor Winnie Munsud, isang batikang economist, sinabi rin niya, although hindi niya pinangalanan, kaya lang, sabi niya, someone who is very close to the president, ambisyon niya magpresidente, kaya gusto nilang tanggalin si Pipi Sara, kaya yun na, nagkagulo-gulo na. Yan po ang punot dulo kung bakit nasira yung Uniteam at ito na tayo ngayon. Sayang. Ang ganda ng simula, sabi ng Pangulo, please pray for me, sabi niya nung bagong take out siya, pray for me because if I succeed, the nation, the Filipino people will succeed. Yes, tama. Ang laki ng aking hope nung una na magsasucceed ang administrasyong ito. Ay wala na. Nasira na yung inseparable, yung napakagandang samahan ni BBM at VP Sara, no? Nakaka good vibes. Nasira lang dahil sa ambisyon na maging presidente yung isa. So, agree ba kayo nun? Ito, magbasa tayo ng mga comments. Darwin Sempelo, betraying someone, losing himself. Only himself to blame and now he's falling fast again. Helba Liu. Okay lang maging presidente si Martin basta maimpit si Sara Duterte kakampwet. Jenny Quinto, yup, they pounced on him as soon as he entered Malacanang. Suddenly off limits si Aimee. Maybe BBM really meant what he said during the campaign period since Aimee was the one behind him. Ako, I believe nito. Ang Pangulong Marcos Jr. gusto niya talaga ng good governance. Kasi pinagkatiwalaan siya ni Attorney Vic Rodriguez. Kung basahin nyo yung libro ni Attorney Vic Rodriguez, yung Kingmaker, ang ganda ng simula nilang dalawa, yung team up nila. Kaya lang nung nakialam na yung mga pakialamera, nag-giveaway ang presidente. Di si Attorney Vic nag-give din, umalis. Ito na tayo ngayon. So, it's all about leadership. Kung naging strong lang sana ang leadership ng presidente, hindi tayo magkakaganito. Kaya, agree ako sa sinabi ni Senator Aimee. Bago mag-eleksyon, 1 or 2 days ago, sabi niya, ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Agree ako doon. Again, salot to Manang Aimee, tunay kang ang Marcos. Salamat sa pagkampi mo sa katotohanan. Salamat sa pagkampi mo sa mga Duterte. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang ating income sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, may livelihood tayo, assistance tayo sa tribo. Nagpapatanim tayo ng lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa saging lakatan ni Manoy Iking. Ug ako karon siyang bisitahon. Maayong buntag Manoy. Mayong buntag. Oo, gon sa man ka Manoy. Agabuno ko. Complete. Og nukos munyon. Complete dopos amonium. Oh. O mga dagko na gid man imong saging. Oh, salamat po. Gani ang saging ni Manoy Iking. Ug mga maayo gid kaayo og tubo. Kaya brad, kasanat ito ba? First bate. Oh.
Pila gani ni kapunuan Manoy imong saging lakatan? 144 ni tanan. 144. Oh, So daghang gyud gawas nga hinlo, tambok ug maayo pod Oo. ang tubo sa saging ni Manoy Iking. 144. Og karon Manoy, unsa imong maistorya bahin sa padayon sa pagpananom ug sa pagsuporta sa abono uban pa nga magamit nato sa saging Manoy? nagpasalamat kid ko sa Ginoo nga ingon man sa nagtan-aw sa video nga nagsuporta sa abono. Oo. Nagpasalamat ko nga nagpasalamat pud ko nga nalipay ko kay naa ako'y gitanom abono. Sige Manoy, salamat. Salamat po.